because I have mobility issues. I need my cane just to walk around. I am having osteoarthritis. Yan po ang sakit ng mga mayayaman. I was admonished by the beautiful Miss Riva. You have but 5 minutes. So, I'll keep it short and sweet. Damas y caballeros, buenas noches. Buenas noches también, señora María del Mar, hacia viuda de Bernabé, Miguel, María and Elena, kay Carmen at kay Bayani, magandang gabi sa inyo. Mi nombre es Bernardo Patiño, hermano y amigo de gran hombre Arau Fonacier Bernabé. Bastante ya. That was all the draft my wife prepared for me, and the truth be told, I did not understand anything I said. I'll talk about Arau now. I first met Arau in 1963. The first reaction I had when I met him was an admixture of feelings. Anger, jealousy, whatever is negative about man's feeling. Mantakin ninyo, ako ang pinakagwapo sa buong PNA. May dumating mas gwapo sa akin. Si Arau po yun. I promised myself, pahihirapan ko ito. Yearling na ako eh. So, as luck would have it, magkalayo kami. Siya sa north part ng Melchor Hall, ako naman sa south part. I never had the chance to make life miserable for him. But my chance came during our summer cruise. We were aboard a Navy LST. We went around the Philippines, bringing the Cadet Corps closer to the people. We were forming a line for our evening mess. Ang aming pong pagkain noon nasa mess tray, naubusan ng pagkain sa Delta area. They were forced to get food doon sa area namin sa Alpha. Nakita ko si Arau at si Tito, nakalinya, may hawak-hawak na mess tray. Their mess tray were full of food already. I harassed them. Pinuliwan ko, buling-buling. Sa takot ng dalawa, nahulog ang pagkain nila. Umuwi sila sa Delta area na Luwaan at Luzon. Galit na galit yung dalawa. Buong gabi, nagdarasal sila. Si Arau ang nagpasimula ng dasal. P.I. Patiño. P.I. is not People's Initiative. It's the kind of P.I. na medyo masarap pakinggan. So paulit-ulit yan si Arau. P.I. Patiño. Si Titong naman sumasagot. Maturn back ka sana. Maturn back ka sana. Paulit-ulit po yun. Siguro malakas sila sa langit, pinakinggan. Na-turn back na ako. Sa kasamaang palad, na-reassign ako sa Delta Company. Kasama ko pa yung dalawa sa kwarto. Sabi ko, delikado ako rito. Papakainin ako ng kantaritas ng mga ito sa mga. For those who are not familiar with cantaritas,
It came before Viagra. Pero wala naman. Kasi may kasabihan na birds of a feather together. Or rather, birds of a flock feather together. Ganun po ang nangyari sa amin. Ang mga binatang, mga gwapo, magkakabarkada ang magkatuto. So kami, naging magkaibigang matalik. Sa isang kwarto, 12 po kami. Isa lang doon sa amin ang my girlfriend, si Conry Tanabe. Lahat kami. Walang girlfriend. Si Araw, actually, although I'll talk about the love life of Araw later on. I will talk first about our roommates. I reckon I still have about 5 minutes. We were required, sa locker namin, may picture frame. Ilalagay ang litrato ng girlfriend mo. Si Conry Tanabe, naglagay ng litrato ni Josie na mga maliit pa sila, sila na. Pag-graduate nila, 3 months later, nagpakasal. Now, sa 12 kami, 8 na ang nawala. 4 na lang kaming natira. In one of our solemn conversation, I was talking to the younger sister of Conry Tanabe, si Alice Pabirilia, yung magandang kapatid ni Conry. Sabi ni Alice sa akin bakit ang mga mababait unang namamatay? Kayong mga salbahe, bakit buhay pa? Sabi ko sabi ng asawa ko, mabait ako Kung gusto mong malaman, itanongin mo yung mga tunay na salbahe. Yung 2 Mariano at isang Marciano. Si Mariano Cordero po yun at saka si Mariano Santiago. At saka may isa kami klase na wala rito ngayon. Si Marciano naman katulad. Sila ka mo ang mga tunay na salbahe. Tanungin mo. Kaya tawa si Alice. Now, I get back to Araw. I was talking about the pictures. Si Titong, wala rin girlfriend dito. Ang inilagay niyang litrato sa picture frame ay litrato ng tactical officer namin. Yun pala ay bawal. Wala yun sa AFP rules and regulations anyway, whatever. Pero nireport siya. Conduct unbecoming of a cadet and a gentleman that is showing the picture of his handsome tactical officer in his locker. So si Titong was made accountable for that. Si Sergio Austria naman dahil sa taas ng hanga sa akin, litrato ko ang inilagay doon sa picture frame niya. Kaya makikita ninyo hanggang ngayon, si Sergio pag kami magkasama, lagi akong inaalagaan. Nabibighani daw siya sa akin. Now I get back to Araw. Si Araw malihim. Kunyari walang girlfriend. Ang totoo, may girlfriend. Pero hindi siya, this was a long time ago. If I talk about the love life of Araw, please understand. So, ako naman, early marites kung tawagin ngayon. May kaibigan ako na taga-UP Diliman. Sabi ko, find out, ano ba itong si Araw? Bakla ba ito o ano? Kasi laging tahimik, mag-uusap kami sa mga girlfriend, walang nababanggit. So, pinaimbestigahan ko. Narito yung kaibigan ko na kaibigan ng kaibigan ni Araw. May girlfriend si Araw wala noon. She is right now here, but I did not have her permission to mention her name. Si Araw, late nag-asawa sapagkat parang tinamaan siya
kupido sa babaeng yun. Siguro mga lieutenant commanders na kami o four commanders, nakabili ako ng property sa Fairview. Nagkataon naman, yung chinitang ito, that's one clue. Kapit-bahay ko, mga 3 houses away. Si Araw madalas sa bahay. Tataka ako, pare, ano ate? Wala, sabi niya, gusto lang makita ko ikaw, makikapi sa'yo. Then around I found out, it pleasured him. Maramdaman ang hangin dumadampi sa kanya na nadampian na ang kanyang pinakamamahal. Ganun po sa araw. But all the time, it was kind of providential also. Si Araw kasi mahilig yun sa music. Laging kumakanta yun. Ang madalas niyang kantahin Maria, I will meet and I will love a girl named Maria. Sabi, and suddenly I found, no, that was Araw. Siguro that early in his life, parang nararamdaman niya na magiging Maria ang kanyang esposa. So, sa kasal ninyo, right here in this church, we were here. We never hesitated to share the happiness and now the memory of Araw. So, when we were already in the Navy, nasa Coast Guard si Araw. He was the intelligence officer of the Coast Guard. I was in Iloilo, station commander. Kung intelligence officer ka, ikaw may hawak ng pera. So every now and then, pinapasal ko si Araw. Pare, sabi niya sa akin, magkano sweldo mo? Sabi ko, katulad ng iyo, 370 pesos on every month. Sabi niya, kulang. Bibigyan kita ng 2,000 pang chicks mo. Buwan-buwan yan, sabi ko. Sabi ko, okay yung araw na ito Pero isang kondisyon. Huwag mong i-declare yan kay Aying, sabi. I was married already. Yan ay para sa pambabae mo. O di sige ka ako. So, ganun yun. Every month, he was giving me money. Pero ako dahil, good boy, i-declare ko yan sa asawa ko. Ang asawa ko naman, sige, hati tayo. So, tag-1,000 kami. Nung marinig si Araw, ang bumalit sa kanya si Titong. Nabanggit ni Araw pare, si Bernie, tinibigyan ko yun ng 2,000 buwan-buwan. Tinatawag ako ni Tito. Sabi, pare, dublihin ko ang iyo. 4,000 ka buwan-buwan. So, that time, money was kind of mahirap. Magkano na sweldo namin. Kaya kami madaling mahalin sapagkat may extra kami na pera. Nung ako'y ma-assign naman sa Zamboanga, si Cesar Ilano naman, ang chief of staff ng Southcom. Narinig nga rin kay Titong at kay Araw na ako may ayuda buwan-buwan. Tinatawag din ako ni Cesar. Pare, sa aking 10,000 ka buwan-buwan, ay may okay ka ako. On one condition, every time I give you the money every month, you have to report to me. Sinong mga babae dito sa Zamboanga ang nalinlang mo? Baka ako, grabe ito si Cesar. So, sa totoo lamang, wala po akong nalinlang na mga anak ni Eva sa buong buhay ko. Ako ang mga nalinlang nila. Si Araw po ay hindi natin lahat makakalimutan. Napakabait na tao. Yung favorite song niya actually, yun ang kanta ni Yoyoy Villamin, Butchikiki. Your life will not be complete if you will not hear him. Even on tape, on video, ang kanta ni Araw. Tubad, wala rito. Pero sa langit, magkaulayaw na sila ni
Yoyoy Villamin. Pwede na sila mag-konserto doon. Si Frank Sinatra. Kung sino-sino pang magagaling na mga malayo yan sila kay Araw at kay Yoyoy Villamin. Besides, si Araw at si Yoyoy, sigurado ako sa langit. Kasi mga mababait. Yung mga pinanggit ko pangalan, hindi ko lang alam. Pero ganun pa man, pare. Ang sabi kanina ni June Abinido, huwag mo lang kaming madaliin. Sigurado naman na tayo magsama-sama ulit in God's own time. So, hasta luego, amigo mio. Para sa lahat. Buenas noches otra vez.